Hello, magandang umaga mga kabrigada Pinoy Survivor. Happy Thursday! Magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat, whichever the case may be. Sa mga Pilipino nandito o nasa abroad man, kamusta kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Pa-exit ang guring, pero may papasok na naman na Hana ba ang pangalan? GHO, Hana. Samantalang sa kabilang dako naman ng mundo, meron namang hurricane sa Florida. Kalimutan ko yung pangalan, letter I. Tapos ingat lang kayong lahat kung nasaan man kayo. Tapos yung goring papunta ng China. Ay, wala akong beret. May wala nakita yung mukha ko. Wala akong beret Bobo ko ngayon. Rio, huwag ka maingay. Tapos nag-hit pa rin yung aso So, marami-raming mga balita ngayon, Ang laman ng balita si Expo. Si Expo. di ba? Talagang ano na siya. Ano yun? Gagawin ko nga title to dahil sa abuso mo, ang daming nadamay. Ang daming naperwisyo. Pati tuloy si General Torre na nananahimik. Resign siya ngayon. Buti yung tao, may delikadesa, Kaya nga, no matter how good is your intention, pero imagine mo yung serbisyo ng tao, nadamay lang dahil sa balasubas natong si Expo. Ay, nako. Dahil sa gusto niyang maayos lahat at kasi may kumakalat na viral video. Total, nagkaroon na ng, yun ay na-emphasize nagkaroon ng kasunduan. Masama naman. No matter how good is your intention, dalawang side, good and bad. Yung isang side, good intention, para wala na, tahimik na, huwag nang pagpiestahan kasi under ng poder niya, QCPD So, maayos na. That's why na-stress yung and sabi na yung kasunduan. Parang desistance ba? Inaamin daw ng Malaysia, yung ganun ba, nung cyclista. Pero abgarbyado si siklista sa totoo lang, binatukan, kinasa ng baril. Sa akin yun, patay yung bariling ko yan Si pangalan nito, si Expo. Si Expo. May tawag ako sa kanya si Expo Abusado. Di ba? Parang Muslim Expo Abusado. Combination ng Japanese tsaka alias AKA. Meron pa AKA. Nakalimutan ko. Anyway, I have it written down somewhere. Siguro lagay ko na sa title para pagpiestahan. You see, nadamay yung tao, nag-resign tuloy. Buti may delikadesa. And pati hindi yung buong organization, pati yung Chief PNP, nape-pressure na imbestigahan lahat yan, Pati ngayon yung Congress. Pati Congress tsaka yung Senado. Nagka-file ng resolution si Pia Cayetano at si Mig Subiri na sinugundaan pa ni JB Ejercito. Ejercito ba o si Estrada? Tapos ang recent magkakaroon ng investigasyon ng Senado, nakaslate siya. Kailan ba? September 5. Next week. September 5. Nakaschedule next week ang investigasyon ng Senado. Kaya, bilang nangaraw mo
Expong abusado. Bilang ng araw mo, patay ka. Yung kita mo yung dahil sa, let that be a lesson, ano, sa mga gun owner, no? At saka yung mga mayayaman na nagsasakay sa kotse, wag namang masyadong mataas, masyadong mayabang na makita mo nakamotor, meron kang biases kagad, nakita mong tricycle driver, jeepney driver, bus driver, negative agad. Okay, lalo na in this case, yung bicycle rider. Konting pasensya, ganun lang. You know, whether palabasin sa investigasyon na gago yung cyclist, no? Gago ka, yung ganun ba? Gago ka, Mr. Cyclist. Ikaw ang abusado, ikaw ang gago, ikaw ang tarantado. It does not give expo abusado the right to go down his car, batukan mo, pagbumurahin mo, and then kasama ng barel. Yun yung punto eh. Yun yung punto. Tapos sasabihin pang hindi under duress, sinasabi ng QCPD, meron nga palang may bagong video which is the CCTV footage. How can you say na mali yung bicycle rider? It does not give the expo abusado na the right na mansakit ka ng tao. For that matter, dapat nga yung mga helmet ng mga bicycle rider, kabitan nyo ng durian sa ibabaw. Para pag kayo nampas, aray! Durian lang ka. O kaya, pakuan nyo ng pakuan ng D4, nandito, panay pa kami D4, para kami antler, O hindi ka nahampasin ng kamay, baril lang ipupo. Parang nga talaga, mga abusadong driver talaga. So, this is a story of arrogance. Ganun lang kasimple. An ex-policeman who believes na he is still in the force, feeling he is still in power, is extra arrogant, super arrogant, and believes he can still do his old ways. Which, pagka-translate mo, something's wrong sa ating kapulisan. Kasi kung kailan lang siya na-dismiss, 2018, at may ganyan na mga tao, ibig sabihin, nagbe-breed ang arrogance inside the PNP. Okay? So, yung mga nasa PNP ngayon, na mga general, kung ako general sa PNP, I will take this case seriously. And yung bagong case ngayon na nangyari sa Makati na yung dalawa nagbuno, parehong di barel. Again, nami-miss out yung issue. Sinabi na naman kagad, tama yung pulis, nagpakilala yung isa na ex-RB. Excuse me. Gun ban eh. Legal bang pareho may baril yun? Tapos sinabi na kagad na may presence of mind yung pulis. Tapos yung army nawala na, nagtago na, umalis. Bakit yung pinakawalan? Kasi nangako. Something's wrong with the police. Something's wrong with the organization. Ay, nako, sayang. Nandiyan sana si Bob De La Rhea. At lagi, nako. Kasi yung standard, masyadong bumaba na. To serve and protect. Huwag kayong magagalit na mga nasa PNP na nababatikos kayo. It's because there are people inside the organization na mga kasama ninyo na ganyan ang inaasta. At yung mga retired dismissed na eh. Nagkabaril pa. Bakit napayagan ng Firearms and Explosive Office, FEO, no? Na magkaroon niya ng lisensya at 4 pa. 345, imagine, knockout power, 45 at saka isang 9mm. Bakit nagkaroon niya ng permiso na madala pa yung baril sa labas ng bahay niya? Meron na palang kaso na gun toting.
Meron palang kaso siya na nanutok siya dati. At may kaso pa siya ng droga na pinakawalan nila kasama niya 10 sa QCPD. QCPD where he held the press conference. Ay, sus, Ginoo talaga to. May mali talaga. So I hope the higher echelon of the PNP will dig deeper. Something is wrong with your organization. Now, you do not sit on your laurels, you do not take this na simple lang, it's a simple matter. Like some are saying na this is a simple matter. Even my classmates sa academy may nagsasabi na this is a simple matter. At hindi, ang talagang problema ay yung macro level. Sinagot ko nga sa Facebook yun bahala na kayo dyan sa macro level. Marami naman kayong P-Mayor na nagmamakro panay manifesto. May nangyayari ba? Nada. Wala nangyayari. Yun yung sabi ko Wala nangyayari. Tapos dadamay kayo. What do you hope to accomplish? Yung mga taong bayan, magkaroon ng snowball effect, and then, you overthrow yung government? No. We have a democratic system. Bongbong Marcos is guaranteed 6 years. He still has 5. And if he is removed either by death or by impeachment, merong kapalit, si Sara Duterte. So what do you hope to accomplish? And ngayon, sinisiraan si Sara Duterte dahil dun sa kanyang, dahil sa kanyang intelligence fund. Kailangan naman ng intelligence fund kasi they want to be intelligent. Ewan ko saan gagamitin yan. Pakialam natin doon. Kasi, pera ng taong bayan. Nasa Kongreso nga yung tsaka Senado, kung papayagan o hindi. Kaya nga may budget season, kaya nga may hearing. Kung ma-justify, sino sisisihin nyo? Yung Office of the Vice President? Ay. Ang hirap sa ating Pilipino, sita tayo ng sita, nakikita natin kung pero wala naman tayo dun hanggang mong sita na lang tayo. Tapos balik tayo dito sa PNP. Basta ang advice ko sa inyo, sa mga itaas, para wag madamay yung mga matitino naman, hindi sila malo-moral, ipakita ninyo na seryoso kayo na i-weed out ang PNP ng mali. At sa pag-implement ng mga batas, ang daming batas na hindi na-implement. Para pagka yung yung pinakamaganda, pantay-pantay ang pananaw ninyo. Walang mayaman, walang mahirap. Pantay-pantay Pilipino. Yun yung tama. Yung kay General Torre, even if the intention, palagay natin, is good, the perception, sinabi ko sa last na video, sa last vlog, is negative Negative. Now, yung pagre-resign ni General Torre, nakikita ninyo na malinis talaga itong tao, may delikadesa. Excuse me, napasama lang, no? Okay, susut ko na itong aking, parang di ako hawi ng buhok, kasi naghahawi ako yan. Tapos, tama ba? Okay. So, ang dyan, sa schedule na. Next week. So, paano na ngayon? Isa-summon lahat yan. Alam naman ng pakinggan lang yung side ni Expo Abu, no? Si Expo sa Abu. Kinakailangan madinig din yung panig nung ibang tao, ibang witnesses, yung aggrieved party, yung binatukan at nakasahan ng baril, yung nag-video, siguro yung security guard, papahanap yun. At saka yung ibang CCTV footage kung saan nagsimula yan. Kasi makuha yung testimonya ng lahat Now, kahit ayaw nitong cyclist, Alan, AB, ni Alan, na magdemanda,
mag-appeal ka pa rin sa Senado kasi in aid of legislation yan eh. Para, for a moment, wag sarili yung isipin, magbigay naman ng security. Nag-offer nga ako na, sige, kaming mga retired na mga scout ranger, ang dami namin na pwedeng magbigay sa iyo. Kung wala kang tiwala sa PNP, di sige, sabihin mo lang. Kumunik ka lang. Pero, pagka yung security galing na kay Chief PNP, okay yun. Okay yun. Maraming matitinong sa PNP, wag mong lahatin. Magtiwala kayo. Diba? O kaya, magkano kayo, sabihin mo kay Atty. Fortune, magbigay ng security yung Senado mismo, no? Okay yun. O kaya sa AFP mismo, no? Okay yun. Huwag kang matakot. Alam mo ba, ito sinasabi ko sa asawa ko kanina. Hanggang kailan daw ako magbibigay ng security if ever daw na patulan ako na ni Cyclist Alan. Ang sabi ko, for as long as it takes. Uy, baka abutin ako ng bigote. Wala na magpapaligo ng mga aso, wala na magpapaligo, nandun ako sa security, di ba? Kasi pagka the moment I take on a job, hindi ko naman basta-basta bibitawan yun. Kasi responsibilidad yan eh. Mamaya matimbog yung subject eh. Okay. Pero sinagot ko ulit si Missy. Sabi ko, the best security is himself. Si Alan, si vlogger, at yung iba pang witness. Tandaan nyo, kung nadidinig nyo ako, you please listen to me, Cyclist Alan, and all the others, the vlogger and the other witnesses. The best security is yourself. The moment you are able to give your testimony sa Senado, okay na kayo, safe na kayo. Kasi as long as wala kayong binibigay na testimonya sa Senado, doon kayong gustong-gustong tsuguin. Kasi kayo ngayon, natatakot kayong to move forward, to be heard by the country, by our countrymen. Mas delikado yung buhay niyo sa pagtatago ninyo because there is no security sa determined na assassin. Tandaan niyo yun. Walang seguridad kahit anong galing, kahit London train ka pa, US train ka, Japanese train, o Mossad train, Israel train, no? Walang magaling na security. CIA, Mossad, ano pang mga sikat na British, SAS, walang magaling. Basta determined yung assassin, jackal. No, jackal, yari ka. Because siya ang may desisyon kung kailan ka uupakan. Kasi makikita yung pattern, pag-aaralan ka. Na kahit kami nandyan, pag-aaralan. That's why kinakailangan yung kasama mo, talagang nakakaintindi, hindi lang warm body. So, bubutasan ka. Kita nyo nga napapalabas sa TV. Mission Impossible nga daming security. Kita mo, sa CR. Napalitan na yung kriminal. Dumating na si yung bida, Tom Cruise, may palit ng masker, napalitan na. Nandun yung security sa labas eh. Hindi sasama sa loob ng CR. That's why sumasama ako sa loob. Pagka nandoon yung boss ko. Kaya yun ang gusto-gusto sa akin ng boss ko eh. Hindi ako kumpiyansa. Lahat ng lugar covered ko. Diba? Nako. That's why the best security is yourself. If you give that testimony, your version of your story. Anything that happens to you, the suspect now is yung sino man yung kalaban mo. In this case, si Expo Abu Sado. Di ba? Kahit sino, kahit mga kaibigan niya, kakampi niya, siya pa rin ang magiging mastermind because something happens to you. Kaya nga siya mismo ipagdadasal, huwag kang mamatay, huwag kayong mamatay, huwag kang tumawid ka lang dahil sa tanga ka, tumawid ka, tatanga-tanga, nasagasaan ka, siya pa rin ang suspect. Sasabihin, pinasagasaan ka.
Kasi kung nakapagbigay kayo ng testimonya, yun yung pinaka-best na security ninyo. Because the testimony is there already. And makikita yung buong kwento, hindi lang yung sakop ng video. Yun lang. Eh kung meron kang tinatago, lilitaw na siya yung kakampihan. Ikaw yung masama, siya yung mabait. Siya yung biktima. Pero I don't see it that way. Binatukan ka tsaka kinasahan ka Kaya gustong kong madinig yung testimonya mo. Gusto namin lahat madinig. And if you appear sa Senado at sa Kongreso, kasama mo pa tong si Vlogger, Mr. Vlogger, ganun din. Huwag kayong matakot, huwag kayong magpatakot, may pass vlog. The best security now is yourselves. Kahit wala yung mga PNP na yan, wala AFP, wala ako, wala yung mga Intel, wala yung sa Senate na mga security. It is important you appear there, you give your version of the story under oath. And then pagka nakita na talagang may kagaguhan itong isang at yung sinasabi ng QCPD na you are not under duress, pero sa testimonya mo, sinabi mo na tinakot kang papatayin ka pag ikaw ay nagsalita o nagsumbong kung kanino. Yari lahat yan. If something happens to you, sila lahat ang magiging suspect, di ba? The best security is yourself. You give your testimony. You offer yourself for scrutiny under oath. And then it will all be in record. Ang mga itong mga abusado na to, they will be the ones to pray na hindi ka masagasaan. Yung mali yung nakipanood sa mga sine na matapos na yung pinatay pa. Palukuhan yun. Who would want to be the suspect o paano? Tapos walang yan. You fear for your life. You should be fearing for yung mangyari ulit yan, yung mga road rage na yan. That's why our Congress will be investigating para merong mapasang legislation. One example is, isipin mo kung ikaw nag-testify. One example is, magkaroon ng batas na magpapabor sa mga cyclist. Yung paano ba na masosolve yung problema na kayo yung doon sa outer lane, kaso pagka merong mga papasok na kalsada, kagaya nitong isang kanto na to na pinangyarihan, may papasok. So paano yun? Papasok yung sasakyan? O di ba? So dapat ma-solve yung problema na hindi dapat pumasok sa bicycle lane, gamitin yung bicycle lane kasi for bicycle riders lang yon. Kahit motor nga, wag pumasok doon kasi mas matulin yung motor kaysa sa bicycle rider. So kung nagsalita ka, kinata kong ganyan o di ba? Tapos nun umiwas ako, tapos kinaliwa pa niya yung sasakyan, natamaan ko. So you see, tapos sinasabi mo na sila yung gumawa ng damage sa sarili niya sasakyan. O paano, nakita mo ba? Yung ganun ba? So it is important na magsalita ka para malaman mo talaga, malaman ng tao kung ano yung mali. Itong si Ginoong Expo Abu, bilang na yung araw mo. Wala na, patay ka na. Kumbaga sa sa kandamakal yung lumaglag sa'yo na kita mo, yung problema mo. Baka matake ka sa puso, wag naman. Maganda kung makasuhan ka. Wag yung sudden exit, atake sa puso, wag. Pray, wag sana matake sa puso ito. Kasi daming problema, At 63, tapos nung ganyan. Wala kang lisensya. Muna, postpone ka ng 3 months, suspended ka ng 3 months, maging permanent, di ka makapagmaneho. So, kinakailangan kung may magmamaneho, meron kang driver, o yung pamilya mo. Tapos nun, wala kang baril. O paano ngayon kung may mag-attempt sa buhay mo? Wala kang kalaban-laban. Paano kung na-excommunicado ka? Ay, patay ka. Paano? Si John Wick may baril Ikaw, wala.
Dahil lang sa yabang eh. Dahil lang sa init ng ulo. You know, you have an anger management. Pwedeng mag-probe ang Senado, bakit ganyan? May mga PNP, wala na sa serbisyo yung bakit ganyan? Nagkakabaril pa. Di ba? So something is wrong siguro dun sa EPO natin, yung standard. Neuropsychiatric test natin o kaya yung baka nagkakabayaran para magkaroon lang ng lisensya. So there's got to be some control, degree of control, stricto. Lalo na kung iniisip natin at kung mapapayagan magkaroon ng baril yung mga reservist. Di ba? The standard should be strict because yun lang ngayon na number of gun holder ngayon million. Paano ngayon kung dinagdagan pa natin? So, nandun yung possibility na may mangyari mga ganyan. That's why, ang pinakaano mo is yung limitation ng baril, yung hanggang saan pwedeng dalhin, hanggang kotse lang, hindi pwedeng ilabas ng kotse, unless na you're being threatened. In this case, kitang-kita sa video, hindi ka naman nati-threaten, ba't mo lalabas, pati kasama yung baril mo, pananakot mo, ikakasa mo. Kung di ba namang di ba? O kaya, yun nga, yung psychological exam na kailangan talaga, hindi pwedeng bayaran yon, hindi makalusot. At itaas yung passing, 80. O di pagkabagsak ka, o di hindi ka na pwede. Ano ba ang passing ngayon ng psychological exam? O di ba? So, ano yung mga pwedeng tanong ng Senado? Dami. Tatalino naman siguro yung mga Senado natin. Maraming tatanong. At under kay Bato yung yung committee, no? Meanwhile, the PNP is looking at the possible admin cases o lapses na nangyayari sa QCPD. After nung retirement, nag-resign si General Torre, naklap-klap, may delikadesa yung tao. Pero yun nga, ang pangit kasing nangyari doon, sa totoo lang, General Torre, sabihin ko na sa iyo na ang tingin ng mga tao kasi, nagsalita yung si Expo Abu, tapos nun, wala yung kabila, wala yung video uploader, wala yung wala nga lawyer di ba? Kung nag-areglo kayo, di sana mas maganda, pinakita ninyo, nag-aareglo sila, nagkakamayan, nagyakapan, so okay lang to. So, sana walang tapos pinagsabihan mo parehas. Yun ang maganda, makita ng tao, wala kang bias. Pero dito kasi, nag-iisa one-sided Kaya ganun, mababatikos ka talaga. Tama yung sinabi mo, General Torre, ikaw mismo, you believe you could have done better, which is correct. You could have done better because in my standard again, ayokong magpano, hindi ako kagaya mo. In my standard, before I sponsor a press conference, number one, I would be very careful kasi ex-police ito, I would have asked, bakit ba ito naging ex-police? Ano yan, nagretiro ba yan? Complementary ba yung mga yan? Mga exemplary na service ba yan? Yung pala dismiss 650,000 tinanggap ng kanyang grupo. Acquitted, pero nandun yung question. Tapos may nantutok ng barel. Tapos na-demote. Tapos mag-hold ako ng press conference para dyan. Teka muna. Sino dyan? Kaya dapat imbestigahan nga kayo. Kasi nga yun na nangyari. Lumalabas tuloy, nakakampi nyo. Kaya nga tinanong ko ano ba gusto nyo? To serve and protect? Or we protect our own? Diba? Siyempre gusto natin to serve and protect. Tumatanggap kayo ng sweldo sa taong bayan. Kung marami kayong ngak-ngak at masama ang loob nyo, umalis kayo sa serbisyo. Pero as long as sinusweldoan kayo ng taong bayan, may right ang taong bayan mag-demand ng tamang serbisyo. Diba? Ang standard talaga, mag-present ka ng press conference, nandun silang lahat.
hindi one-sided ang dating. Di ba? Anyway, tapos na eh. So, nag-resign si General Torre. Huwag nyo nang anuhin. Hayaan nyo na siya. May imbestiga naman sila eh. And probably he will end up somewhere in a command, somewhere. Ganyan naman sa PNP eh. Di ba? Eh, yun yung nagkaroon ng kaso noong year 2000 eh. 2018 pa natanggal eh. O di ba? Na-demote lang, tapos nun. Nako. Eh, yung iba nga, di ba, yung mga Ninja Cup, nare-recycle pa. Oh, di ba? So, true, nag-resign sa QCPD, 1 star, pwede na siyang ma-promote somewhere. O, di, sige, tignan natin. Pero sinasabi mismo ng Chief PNP, maganda yung service ng tao. So, hanggang dun lang. Let's trust Acorda, General Acorda. Ako, for one, I believe na itong nasa mga nasa itaas ay mga okay naman. No? They're doing their job. Sweep nga yung nila eh. Anyway, sana ako. So, kung gusto nating malaman ang punot dulo nito, malalaman ngayon. Kaya nga, nagsasara mundo ni Abu, ni Expo Abu, Sado. Ay, malalaman ngayon yung mga kaso mo. Malalaman ngayon, sino nag-approve ng baril mo. O, di ba? Magbubukasan lahat yan. That's why, maganda yung ginawa ni Attorney Fortune. Matalinong tao talaga. Nasumulat siya sa Congress at sa Senado, sinamig niya yung video footage, and then nagre-request siya na magkaroon ng investigation in aid of legislation na na-pick up na and then nakaschedule na. And that's good. So that we will be able to see the bottom of the barrel. Tignan natin kung may kalawang. Di ba? Uy, kami nga eh. So, ano pa mga balita? Hintayin natin, maganda yan, panoorin ninyo. Baka ako hindi ko mapanood. Makikibalita na lang ako. Tignan natin, baka mabisi ako eh. So far, yung ginawang raid sa 4 na rice mills, 202,000 na sako ng bigas. O, nire-repack o nire-rebag. Di ba? 202,000 sacks ng bigas worth 505 million. So, smuggled rice. Tapos may nakita pang 60,000 kabans ng palay. Palay. O, dito galing sa atin yun. Tapos nun nasa Bulacan ba nakita? So, sa mga warehouse, 4 na warehouse, yung 60,000 nakaban ng palay. So, anong nangyayari dyan? Talagang hoarding. Kasi ginagagamba na, may mga ipot-ipot na siguro ng mga madumi na. Eh, hindi pa naman namimili. So, ibig sabihin yun, binibili nila yung mga bigas na inaani ng mga farmer natin, and imbis na umabot sa market, tinatabi nila. Ayun nga, 60,000 eh. Sabi pa nung congressman, si Romualdez na, sino ba isa? Isa pa, Cruz yata yun, na 3 buwan na supply. Sipin mo yung 3 buwan. Grabe, no? Hindi pa, simula pa lang daw yan. So, mga question doon, paano nakatakas sa customs? Paano nakapasok yung smuggled goods na umabot doon sa mga warehouse? Saan galing yung impormasyon? Yun ang isa pang magandang tanong. Saan galing yung impormasyon? Nakapasok na sa customs eh. Lusot na eh. Nire-rebag na eh. So bakit? Sino nag-tip? Baka naman may kakompetensya yan na smuggler din. Kaya malalim dapat ang tingin, ano? Hindi yung, wow! Nakahuli tayo! Ayan, meron na smuggler. Clap, clap. Magaling, magaling. Accomplishment, medalya. Yung pala tinip lang ng kanyang kompetisyon. In this market, it is only our cartel who will survive. We will get rid of the others. Parang droga, no? Away-away sila sa konting pera. Puta, excuse me. PI ng mga Pilipino. PI. Kung may mga Pilipinong involved yan, mawalang niya kayo. Dapat itong mga to bitayin eh. Excommunicado rin dapat eh.
Oh, yun. And then, isa pa magandang balita, meron ng 7-minute na cancer treatment galing sa England, niro-roll out nila. Dati, intravenous, sinasaksak na ang effect mga 30 minutes, matagal o mas matagal. Pero ngayon, saksak na lang, parang bakuna, injection, 7 minutes, hahanapin nung gamot kung nasan yung cancer cells and then papatayin. So may hope dun sa mga may sakit na cancer o may kamag-anak kayong cancer. Let's just hope na yung rollout ay okay and it will all go well. No? So monitor lang kayo kung saan, kung paano later on makakakuha ng mga job. So again, ang ano ko kay sino to? Si Expo. Expo Abu Sado, aka Batok Kasa. Diba, no? Aka Batok Kasa. Nang batok na, nang kasape, gago. Yung simple na anger management. Count 1 to 10. You should be able to do that. Ang ginagawa ko yun pagka may ninaulo ko, gigil na ako kunwari, and then tatawanan ko, yung ganun ba, bawi. Kasi pagka pinagtuloy-tuloy mo yan, lalo na pagka may baril, nakakatapang ang baril, matapang ka pagka may baril. Okay? So nagsasaramon doon niya. Ang pinaka-alusot na niya, sasabihin niya, ay, I choose to remain silent, yung ganun ba? Because this is already sub judice, may kaso na. Kinasuhan siya ng alarm and scandal. Pero sa revised penal code, sabi niya Tony Fortune, 10 days lang ang parusa. Imagine that, no? Kaya nga kaloko Kaloko talaga yan. Mahirap yan pagka yung batas ng lansangan ng sumingil sa kanya Di ba? There will come a time na mapuno ng mga tao talaga. Kaya government officials, tama yung ginagawa nyo, imbestigahan ninyo, and then kalusin talaga kung may pagkakamali, kasuhan. Hindi yung protektahan yung maliliit na tao. That's what the law is for everyone and not only for the rich people. Not only for those who are in power, who have authority, or who has a gun. The law is for everyone. And I would like to believe na yung batas ay kine-create para talagang lalo nang maprotektahan yung maliliit. No? Kasi parang di maapi. Kasi yung maliliit, laging agarbyado, laging inaapi. Kaya kung maganda, may mga batas na in place. Pero kung yung mismong mga tarantado, mga gago, abusado, ang siyang gagamit ng batas para dun magtago, alam nila kasi mga technicality, one way or another, people will resort to extrajudicial means. Yon ang delikado. Pagka merong equalizer na later on, na nararamdaman niya yung sama ng loob ng mga maliliit, tatawag to mga maliliit sa equalizer, and then yung equalizer sasabihin, sige, ako na ang bahala. Ilang buwan mong pa gustong mabuhay yan. Yun ang delikado. We do not want to go to that situation. Kaya mas maganda itong ginagawa natin. Salita-salita, mag-ingay. Diba? And we hope for results. Amado Nieveras, thank you sir for your very informative blog. We can use in our daily life. Keep on vlogging, sir. Maraming salamat, Amado Nieveras. Nagko-comment si Amado, no? Bila kita madinig, comment ka pa more. Lucia Borata. Lucia Borata, sir, ina-idolize ko talaga ang taong matatapang. Matapang. Yung cobra, no? Di ba? Pero magiging uod. Okay. At may malasakit sa kapwa. Pero kayo, parang, merong kayo. Pagkakawig ni PRRD. Paras kami nagmumure. Makatarungan at maka-Pilipino. Maraming salamat, Lucia
Borata. Maraming salamat. Lucy. Lucy, thank you, thank you. Mabuhay ka. Thank you for the comment, no? Much appreciated. Nicole. Nicoleha. Nicole Ja message. May Sanggesa. Sorry kung mali yung pronunciation. Ay, Rio, kamingay. Rio, konti na lang ha. Nicole nabobo na. Nicoleha Mesangguenza. Sorry kung Nicole na lang. Abolish talaga yun, sir. Kasi nga NPA ang namamalala. Alin yung sa context mo sinabi yun, video 33. Give me 10 good reasons why I should not relieve you now. Human rights? Yung ba yun? Okay. Marami talagang galit sa human rights. Kasi nga, one-sided One-sided. Appears to be one-sided. Luburan, 1973. Isang power ng US kasi, ba ako nagtsatsaga na malayo? No. Isang power ng US kasi is the printing of US dollars. Weapon ito to prime the US economy. True. The more US dollar printed, the better for US. Babaha ng dollar sa war zone. Hindi na kailangan ma-involve government, puro smuggler na contractor. Di ba? They have their ways But not all Americans are bad. Maraming mababait na Americans, lalo sa grassroots. Maraming kakilala. No? And I still believe dun sa ng Amerikano yung sinasabi ng founding fathers nila, no? Liberty, equality for all men are created equal. And they have to go to civil war because of those principles, no? Yung slavery, anti-slavery. Maraming pinagdaanan din ng US. Tayo marami rin pinagdaanan, kaya nga lang nauwi tayo sa survival of the fittest. Tapos nung nagkanya-kanya and then naghari mga oligarchs, buti na lang dumating si Duterte, no? Nagkaroon ng nakahingaan ng konti ang Pilipino. Okay. O siya nga pala, nag-meeting kami kahapon ng mga ilang opisyal na retarded na kami, tsaka ilang mga ex-cadets, ex-bags, ito nga yung damit nila, no? Binigyan ako. Thank you thank you. Pinecones Battalion. Parang konti, palitan na lang natin logo. Ito na yung t-shirt na. Yung mga logo, yung gustong maggawa ng logo, bigay kay Kileng, tapos sali lang kayo, isip kayo yung concept, no? May logo. Buti sila meron, uso logo ngayon So, yan So, ang kwentuhan namin, tapos napag-usapan namin, dami. Pati yung West Philippine Sea na yan. Ang dami palang kwento dyan sa West Philippine Sea na yan. Na nakakatuwa. Kasi Marines yung kausap ko, General Lieutenant General, no? Major General. Ba siya? Lieutenant General, Major General. Sorry, sir, Snappy, Marines. Pag-usapan namin, kinukwento ko sa kanya yung sinasabi ko. Sir, 40 million yung natin, reservist natin. Ganun. And then, hindi pa tayo kasama dyan kasi overage na tayo At ang thinking nila, may mga rayuma na. Pero, di pa trigger finger, So, ang dyan, we need to train yung 40 million na yon. Ang una ko nga sinasabi sa mga vlog ko, 1 million na sniper, 1 million na ranger type operations, na hit and run. We will only engage the enemy at a distance para to conserve our people. But how can we employ our people kung ganyan na magkakagera o di tayo prepared? Sir, 100 na fighter jets. Ilalabang mo sa 1,200 ng China. Di ba? Ilang frigate? Sige, may submarine pa. Sige, pero mas marami yung China Okay, ngayon,
hindi ko naman sinasabing wag nating gawin. Ang sinasabi ko, bakit hindi natin sabayan ng training ng mga reservists, which will put me, make me more confident. Tapos, maganda yung nagustuhan yung General Browner, kung nadidinig mo ko, congrats nga pala, na confirm ka na. Pero kung nadidinig nyo ako, defense official sa AFP, kunin nyo yung mga retired na mga general natin, gawin yung corps commander ng mga reserve corps sa lahat ng provinces, Region 1, Corps 1-A. That's 1 corps, 200,000. Region 1B, second corps, 1B, that's another 200,000, another 3-star or another 4-star na retired. Mga XX. And then down the line, hanggang platoon leader, panay mga retired, mga official na retired. Hindi bale yung matatanda na, basta may utak, yung experience nila mahalaga. They can cascade it dun sa mga isasama mo ngayon na mga reservists. Make the organization, ipasa mo sa kanila, meron na silang warning order, meron na silang organizational chart, makita nila, ito yung tao ko. And then, ma-disperse nyo yung responsibility, ma-delegate ninyo, sila ngayon maging responsable, ang bibigay lang ng AFP, ito yung training objective natin, ito yung agenda natin, month 1, hanggang month 12. Ito yung training natin, sila na bahala sa mga practical, sila bahala, ang kinakailangan ng AFP, support. So, in 1 year, we can train the whole 40 million na reservists natin. By 2025, maximum na kamo. We are ready for an invasion of any country. We are ready. Kahit gawin tayong proxy ng US, we are ready to fight a war for our allies. We are ready. Gagawin tayong mga pawn. Basta we are ready. Kasi sa akin, kung gano'n na rin lang, let us prepare our people. Natutuwa. Sabi ko nga all it takes is foresight. Foresight. Give the Filipino people who are our reservists, 40 million, the fighting chance. Kasi kung hindi, ubus yan. Ubus yan. Tapos nagkatuwaan pa nga kami kasi 1:10. Sabi ni Sir, 1:10. Dati kung 1 million times 10, 40 million ang nakalaban ang kayang patayin. So, kung 40 million times 10, 400 million. Sabi ko, kung using your, sir, 400 million, ubus na yung reserve nila. Ang matira na lang yung 2 million nilang armed forces. Pero kung natatandaan niyo yung Battle of Incheon, ang ratio is 40:1. 40 Chinese laban sa 40,000 na Chinese laban sa 1,000 na Pilipino. 900 pa nga So, rounded of 40:1. Well trained yung mga Pilipino pinapadala doon, hindi naman well equipped. The point is, given the right mind, the right ideology, the right training, equipment, and position, kayang-kaya. Kaya keep them coming. But we have to start training our people. Be serious about it. Where we are counting the number of ships, the number of fighter jets, the the new weapon system, we should also, General Browner, we should also pay attention sa reservists natin. Hindi lang yung paisa-isa na batalyon, hindi lang yung 100,000, 200,000, no, you have to think 40 million na reservists natin. And your time is only 1 year. Wow! Top job, di ba? Pero sinasabi ko ng how. I-organize ninyo, J1, organize ninyo from this region, nasaan ba yung mga retired natin? Region 1 meron, nagre-retire doon. Region 2, Region 3, Region 4. Kung nasaan, and then doon nyo i-organize. And then yung mga reserve, kung sino rin nandoon, yun din. Now you belong to Corps 3A. Region 3 yon, first corps. O kaya 3-1.
10-1. Di ba? Core. Component. Kasi may mga retired doon na magtuturo and then centralize yung kunyari yung training videos, everything, and then magpadala kayo ng inyong representative, AFP, you only need 81 teams per province na full-time. 81 teams ng Air Force, Navy, Marines, tawag dito, Army. 81 teams na, kunyari, kung ilang kumpanya yon, yun na lang ang dedicated, di ba? Para, kundi kaya, paikutin ninyo. The point is, in 1 year, tapos yan, and then, naging responsable yung mga tao yung mga retired. Isa ngayon na pahiga-higa lang, papasyal-pasyal lang, pa-abroad-abroad. Teka muna, motherland muna tayo. 1 year, kayang-kaya. That puts us in a position na ready tayo. Di ba? Okay. Nasabi ko lang yan. Kamusta lahat sa mga PMayor, no? Malaking tulong yun. Imbis na nag-iisip kayo ng corruption, na sasabihin nyo ng mga greater challenge, yung corruption in government. No! We have lost. May mga whistleblower. Ang pinaka number 1 na concern natin ngayon is the probability of an armed aggression against us. Yun ang number 1 concern natin. Tapos number 2 concern natin is yung food security natin. Pero yung mga corruption na yan, wala yan, madali yan. Pagka nagagera, patayin natin lahat ng busin natin. Bigyan nyo ako listahan. Yun ang sabi ko nga, bigyan nyo ako listahan na talagang confirmed. Luburan, thank you meron pa pala. Luburan na naman, picture para sa mga nahuhuli na drug lords. Nag-focus lang sa karir na kriminal. Dati kasi part-time PNP and part-time messenger ng drug lords. Full-time na ngayon, kaya VIP sa kami. Yun nga rin ang tingin ko kumikitang kabuhayan. Kaya nga, tas may nakikinabang, kaya favored siya, no? Yun din ang inaano ko Kaya nga maganda yung magkaroon ng investigation ng Senado para maglitawan yung mga, mga baho, yung mga skeletons in the closet maglitawan. I really welcome the move of the Senate and Congress, no? That's why, thank you, Luburan, for that comment. I also am thinking that same, in the same line. Bakit ito masyadong siga? Merong ikakasiga Dahil pinagmamalaki. Let's see, kung naman, bigyan din natin siya ng fair treatment. Baka, lang talaga, mukha lang talaga siga. But you are a disgrace. You are a disgrace. Hindi si Luburan. Ito si Expo. Si Expo, you are a disgrace sa lahat ng kalbo. You are a disgrace sa lahat ng mga retired o mga wala na serbisyo. You are a disgrace to any government official, a disgrace to the PNP, a disgrace to all gun owners. Walang iya ka. Ay, nako. Kita mo ginawa mo, dinamay mo lahat Kaya dapat lang ikaw talaga, maimbestigahan ka A disgrace to the agency, lilitaw yun kung saan ka nagtatrabaho. Lilitaw yun. Hindi yung silent nyo, lilitaw. Pero judiciary nga daw. Driver security siguro to ng isang judge. Ng isang Okay. Sana ako. Okay. User. Eco Golf Niner. Tango Kilo. 1. Quebec Golf. 6. Tango. Habano. User. Egg. Expo. Siya, di po ba? Wag na isali ang PNP dyan dahil parang unfair sa ibang active na matino. Thank you for the comment, user. Thank you because wag lalahatin. Kasi malolo moral yung mga matitino talaga. Pero hindi pwedeng ipagkibit na lang o takip mata o kaya takip tenga or look the other way kung may nangyayaring hindi tama. Nadadagdagan ng masamang image kasi ang take-off point, masama na image.
madadagdagan yung masamang image na yon kung kagayang ganyan, ang perception pa is kinakatigan, no? Kinakampihan. At palilitawin, porke itong maliit, hindi makapagreklamo, hindi makaano, bicycle rider lang, kuno, walang ibabatbat yan. That's why I welcome the investigation in aid of legislation. Makikita natin. Kahit yung buong QCPD sabihin nila na hindi under duress. Tama naman yung sinasabi ni Congressman Acop. Hindi under duress. Pumasok ka sa Lions, sa panay di baril yun, panay magkakilala. O ano ang gagawin mo? Ang masakit doon, nakikilang pa siya ng 500, pinagbayad pa siya. PI talaga PI. How I wish na ako yung nandoon sa eksena, how I wish na ako yung nagbibisikleta, kahit hindi ako nagbibisikleta. How I wish nagising ako nung umaga na yon, nagbisikleta ako, nandun ako, tapos ako'y natapatan niya. Tapos yung paglabas niya, babatukan niya ako. Ay nako, yung pagbatok mo! Nakaiwas na ako and then sinakal kita talaga. Talagang. And kung sasabihin ko self-defense ko, baka pinatay kita kakalagkarin ko yung mukha mo sa kalsada, gagawin kong iskoba. Putya ka, hayop ka. Doon ka sa mga maliliit. How I wish nga na matapatan ako ng ganyan Natatandaan niyo yung video ko, panoorin niyo. Yung hinaman ko yung 5 pulis. Natapatan ako doon. Hinaman ko ng barilan. Wala. Wala nangyari. Di nila nakuha yung tao. Pinagalitan ko silang lahat. Saan ka nakakita ng ganon? Maraming ganyan Sa buong buhay ko, nakatatlo ko na pulis ang involved. 3. Sa buong buhay ko hanggang ngayon. Kaya nga, something is wrong with the system. Something is wrong with the standard. And I wish all the people up there in PNP will be able to correct whatever is wrong. Dapat isipin nyo muna what is wrong. Diba? Okay. Nakatatlo nga pala ako, Isa sa Mindanao, 2 dito sa Luzon. Meron pa. 4 pala. 4. Isa yung tauhan ni Mayor sa Cagayan. 4. Isipin mo yan. Isa sa Pantukan, Davao del Norte. Yung hinampas yung tao ko, isa Pinoso. Late sa Pinoso. Namatay din siya sa Pinoso sa isang aksidente na landslide Nag-meeting engagement sa kalaban, tapos noon umikot sila, nag-ambush position, nakakapote pa sila, umuulan, tapos noon nag-landslide yung buong bundok, natabunan sila. 2 meters deep. Mga ewan ko ba yung nangyari doon, nakahigape, yun yung problema, nakadapa nung natabunan, kaya hindi makabangon Yung isa nga, nabaon si Kasem, nabaon pero 2 feet yun, nakatayo siya, 2 feet yung baon niya Kaya kita mo yung lalim, talagang mamatay yung mga tao, suffocation na matay. 6 yung patay dun Ako yung naging survivor officer nun na pero nagdala ng operation si Lieutenant Malabanhot. Mainit yung kamay ni sir. Isipin mo yun Isang seksyon, nabaon lahat. Buti nahukay yung iba Anyway, hindi naman mahukay ng kutsilyo mo. Maghirap doon sa bundok na gumuho, basang-basa yun, nag-sip in yung yung tubig, yung buhangin na ewan ba, basta bumaon lalo Kaya nga mahirap po kain. Tapos nadidinig nila, sumisigaw yung mga yung tao. Tulong, tulong, ganun. Namatay yung iba ang gagaling ng mga tao na yun, yung mga namatay. Paano yung mga veterano sa enkwentro yung mga yun Sayang. Okay. Danny Serna. Okay, malapit na naman ako. Good morning, sir. Good morning, Pinoy Survivor Brigade. Pagbubunot ng baril, putok na agad. Yun nga, marami pa ekek, di ba? Joke lang po.
Okay, read more. Ano, wala yung ilaw ko. Dumilim na. Nagloko ah. Okay, so, ang, ano to? Tapos ba ako kay, kay Luburan? Tapos na. Kay user. Maging fair po tayo. Thank you, sir, with due respect. Yes, tama. Thank you for the comment, user. Kasi nga, yung mga pulis nadadamay lahat. Pero yun nga, ang ano ko, for the sake of, transparency, argument, and whatever, for the sake of the good of the organization, kinakailangan talagang batikusin. Something is wrong. Ngayon, kung itatago natin pa na may mali at saka sila mismo ay tinatago yung mali, walang mangyayari. Palubog talaga yung organization. To serve and protect. And people can demand that a higher level of service, no? It should be improving every year. Hindi yung pababang ganun. Okay. Balik tuloy ako kay Danny Serna. Anyway, have a good day everyone. Mabuhay tayong lahat. Thank you, Danny Serna. Zulu Delta November letters, no? Life. ZDN Life 5099. Good morning, Sir Dado. Sana ma-explain niyo po, sir, what if ibalik sa AP ang police. Hindi, may batas sineperate May pag-asa po kayang magiging snappy ulit ang mga kapulisan kagaya ng mga bayani nating kasundaluhan? Depende lang yun sa leader, depende yun sa politiko natin. Ang naging problema kasi sa PNP, no? Opinion ko lang to okay, magagalit. Yung AFP dati, nandoon yung PCINP, Philippine Constabulary Integrated National Police. AFP, nasa ilalim niya. One of the branch of service. Air Force, Navy, under the Navy, Marines, Army, and then now, yung PCINP. Nagulo yung aso. So, nangyari, abuso siya. Nag-abuso. Under Fidel Ramos, siya yung service commander at the time. Martial law. Dahil sa maraming reklamo, mga abduction, kidnapping, mga ganon, interrogation, may mga nagrereklamo, nag-snowball yon na hanggang to the point na gusto ng mga tao malis si Marcos. So, nag-people power and all that. Nadidinig namin, panay horror stories, yung inabutan namin sa Mindanao, where we were assigned as lieutenants. Buti na lang kayo, ayaw namin sa police, ayaw namin sa ganyan. And Rio, tapos na pa namin na-experience namin mismo. Okay, so to make it short, there was a need na i-abolish yung PC, no? Itanggalin si AFP kasi nadadama yung AFP. So nangyari, kinreate yung PNP law, Philippine National Police, civilian in nature, hindi na under ng AFP. Ang problema, nag-lateral transfer. Yung dati na PCINP nilagay sa PNP. Na dati military, ngayon naging civilian in nature. So yun yung naging problema. Old ways were carried over, nadamay yung mga babae. Maraming mababait may mga prinsipyo. Pero ang nangyari, nung naging civilian na, at nagkaroon na ng mga bagong recruits over time, kaya yan ang resulta. Mababago pa ba? Yes, mababago. Institutions last longer than men. So it's just a matter of leadership. Okay? So hanggang doon na lang muna ako. Ubus na naman ang aking oras na time, no? So maraming salamat sa inyong lahat. Have a good Thursday. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.